Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Low pressure area namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa silangan ng Mindanao. Pasok sa eskwelahan para sa susunod na school year. Sisimula na sa July 29. DILG magsasagawa ng malalimang background check kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa MBC TV correspondents, negosyante patay matapos pagbabarilin sa Posorubio, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, MPLPH Season 13 Playoffs mamaya na. Bren, Onik at Echo inanunsyo ang partnership sa mga esport giant. At sa Showbiz Spotted, piliin mo ang P-pop, ibinidang version ng boy group 1621 BC sa patok na TikTok Challenge. Exclusive interview ng ating Showbiz Angel, abangan. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas una sa ating mga balita. Simula sa susunod na school year, sisimulan na sa July 29 ang pasok sa mga eskwelahan. Ito'y matapos bigyan ng green light ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik sa dating school calendar, dala ng mas mataas na level na heat indices sa bansa. Ang buong detalye alamin sa report ni Leth Narciso. Magsisimula na ang klase sa darating na buwan ng Hulyo para sa school year 2024 to 2025. Ito'y matapos aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unti-unting pagbabalik ng school days sa traditional arrangement. Ayon sa Presidential Communications Office, magsisimula ang klase sa July 29 ngayong taon at magtatapos sa April 15, 2025. Una rito pinulong ni Pangulong Marcos si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa Malacanang kung saan inilatag ang dalawang opsyon para maibalik sa dating June to March ang school calendar. Ang unang option ay magkaroon ng 180 school days at 15 in-person Saturday classes, habang ang pangalawang option ay magkaroon ng 165 school days at walang in-person Saturday class na parehong magtatapos sa March 31, 2025. Pero naiiksian ang Pangulo sa 165 days at ayaw rin itong pumasok ang mga estudyante tuwing Sabado. Bilang kompromiso, sinabi ng Presidente na imbes na magtapos sa March 31, 2025, dapat ay i-adjust ng DepEd ang susunod na school year sa April 15, 2025. Ito'y para makumpleto ng mga estudyante ang 180 araw nang hindi kailangang pumasok tuwing Sabado. Kaya para sa school year 2025 to 2026, babalik na sa June 2025 ang pasukan at magtatapos ng March 2026 o ang dating tradisyonal na school calendar. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas. Para sa ating weather update ngayong Miyerkules, May 22, 2024. Mainit na bugso pa rin ng easterlies mula sa dagat Pasipiko ang umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban sa maalinsangang panahon, asahan din ang mataas na tsansa ng mga pulu-pulong pag-ulan, dulot ng localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Batay naman sa latest satellite image ng Pag-asa, may malaking cloud clusters o kumpol ng mga ulap na namataan sa silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong mag-develop bilang isang low-pressure area ngayong araw o bukas at hindi rin inaalis ang posibilidad na lalo pa itong lumakas at tuluyan na maging unang bagyo ngayong buwan tulad ng iniulat natin noong unang araw ng Mayo. Sa mga susunod na araw, inaasahang magpapaulan ito sa eastern section ng Visayas at Mindanao, kabilang na ang Bicol Region. Samantala, mainit na temperatura pa rin ang inaasahan dito sa Kamaynilaan na maglalaro mula sa 26 to 35 degrees Celsius,
habang aakyat naman sa 34 degrees Celsius ang init sa Lawag, Iloilo at Zamboanga Peninsula. Para naman sa ating 3-day weather forecast, bisitahin natin ang Legazpi City sa Albay kung saan magiging mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa pagpasok ng weekend. Dahil po yan sa cloud clusters na tinutukoy natin kanina, na by Friday ay posibleng naging ganap ng low pressure area o hindi naman kaya ay isang bagyo. Ang temperatura naman sa syudad ay maglalaro mula 25 to 34 degrees Celsius. Kaya naman umantabay lang po palagi dito sa MBC TV Network News para updated ka sa mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. Tandaan, palaging ihanda ang inyong mga payong lalo't nasa transition period na tayo papasok sa panahon ng tag-ulan. And as always, uminom ng maraming tubig. Samantala, ang sunset naman ay masisilayan mamayang 6:19 ng gabi. Muli, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Kaugnay niyan, isa na ngang low pressure area ang binabantayang cloud cluster sa silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan 1,255 kilometers silangan ng timog silangan ng Mindanao. Sa pagtaya ng Weather Bureau, posible itong maging bagyo at maglandfall sa mga probinsya ng Bicol at Eastern Visayas sa Biyernes o sa Sabado. Dahil dito inaasahan ang kalat-kalat na pagulan na may pagkulot o pagkulog at pagkidlat sa mga nabanggit at kalapit na lugar sa Visayas at Mindanao. Tinutulan naman ni Senator Jinggoy Estrada ang balak ni Senator Ronald Bato de la Rosa na palayain ang dating ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Jonathan Morales. Giit ni Estrada, papayag lang daw ito na palayain si Morales kung magsabi ito ng katotohanan sa mga paratang nito laban sa Pangulo kaugnay ng umano'y PDEA leaks. Ang buong detalye alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Tutol si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada sa gustong mangyari ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na palayain si dating PDEA agent Jonathan Morales sa pagtatapos ng sesyon ng Kongreso sa araw ng Biyernes, June 24. Ayon kay Estrada, nuknukan ng sinungaling si Morales kaya dapat lang siyang magtagal sa kulungan sa Senado. Ito lang ang paraan para matuto at mabigyan ng leksyon si Morales. Papayag lang siya na makalaya si Morales kapag nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO sa korte at kapag nagsabi na ng katotohanan. Plano ng senador na puntahan at kausapin si Morales sa oras na ito ay magsabi ng totoo, makumbinsi siya na bawiin ang contempt order sa kanya para makalaya. Kasama niyang na-contempt noong araw ng Lunes ang dating NAPOLCOM employee na si Eric Picoy Santiago dahil din sa pagsisinungaling. Si Morales ang nagsabi na siya umano ang gumawa ng pre-operation report ng siya ay nasa PDEA para sa anti-drug operation laban kay noon ay Senador Bongbong Marcos at Actress Maricel Soriano dahil sa pagkadawit sa illegal drugs. Habang si Santiago naman ay nagpapakilalang go-between para pigilan si Morales na magtestigo sa PDEA leaks investigation. Una nito ay nagpahayag ng kagustuhan si De La Rosa na palayain sina Morales at Santiago kasabay ng pagtatapos ng sesyon ng Kongreso. Ngayong araw ay mag-a-adjourn sinidye ang sesyon ng Kongreso at babalik na lamang muli sa huling bahagi ng Hulyo para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino. Dapat na umanong tapusin ni Senator Bato de la Rosa ang pagdinig ng Senado tungkol sa PDEA leaks scandal. Panawagan ng isang kongresista na kasisira lang sa reputasyon ng Pangulo ang pakikinig sa one-sided at false claims ni ex-PDEA agent Jonathan Morales, lalo't hindi naman umano ito credible bilang isang testigo. Narito ang ulat ni Milky Rigonan. Dapat itigil na ng komite ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang hearing sa umunoy PDEA leaks. Ito ang apela ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, dahil nakabatay lang umano ang testimonya sa nag-iisang testigo na si Jonathan Morales. Ayon kay Barbers, hindi dapat hayaan ni de la Rosa na gamitin ni Morales ang kanyang komite sa pagsira sa mga individual kasama na si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Barbers, bakit pinakikinggan pa ang kasinungalingan
kahilingan sa halip na tuldukan dahil wala namang napapatunayan ang mga alegasyon. Pakinggan natin si Congressman Robert Ace Barbers. Sa aking paniwala, dahil sa nangyari kahapon na sinight niya for contempt itong mga nagsisinungaling na mga resource persons, yan na ho yung katapusan ng hearing na yan sa aking paniwala. 4 na beses nang nagsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni De La Rosa tungkol sa PDEA leaks. Naniniwala rin si Barbers na dahil pinakontempt na ng komite si Morales, dapat lang natapusin na rin ang hearing sa PDEA leaks. Sa tanong kung dapat bang humingi ng paumanhin si Senator Bato kay Pangulong Marcos, sinabi ni Barbers, nasa kanya na yon. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ibang balita, iminungkahi naman ng isang doktor ang muling paghihigpit sa health protocols tulad ng muling pagsusuot ng face mask. Ito'y kasunod ng muling nakikitang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Narito ang balita ni Nicole Lopez. Kung ang Private Hospitals Association of the Philippines ang tatanungin, dapat na maghigpit muli sa health protocols dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Ayon kay Dr. Jose Rene de Grano, presidente ng PHAPI, isa na rito ang magbabalik ng mandatory na pagsusuot ng face mask. Aminado si de Grano na mahirap nang ipatupad ang panawagan sa publiko na mag-face mask pero kailangan itong gawin para sa kaligtasan ng lahat. Bukod sa face mask, sinabi ng doktor na dapat ding ibalik ang magpapatupad ng istriktong health protocols gaya ng paghuhugas ng kamay, social distancing at iba pa. Kung maaari siguro, bumalik tayo sa dati. But ang hirap kasi ipatupad niyan. Pero sa mga ospital, palagay ko, dapat gawin nilang requirement. Mandatory pa rin. Oo, mandatory po. Bumalik tayo doon. Yung mga ginagawa natin para maiwasan yan. Yung alcohol, saka yung mask. At iwasan yung mga sobrang daming tao. Correct. Kasi pumunta kayo sa isang lugar na maganda ang ventilation. Una rito, iniulat ng Department of Health na tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa ikalawang linggo ng Mayo. Sa datos ng ahensya, kabuuang 877 na bagong kaso ng COVID-19 ang kanilang naitala mula May 7 hanggang 13, kung saan nag-average ito sa 125 kaso kada araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng esports, magsisimula na mamaya ang inaabangang playoffs ng MPL Philippines Season 13, kung saan magtatapat ang 6 na esports team para sa kampyonato. Pero kasabay niyan, isang pagbabago ang nangyari sa ilang top teams sa liga. Kung ano yan, alamin natin sa report na ito. 3 teams mula MPL Philippines Season 13 ang nag-anunsyo ng partnership sa 3 ring globally renowned organizations. Nakipagdilang MPL defending champions and world champs AP Bren sa high-profile company mula sa Saudi Arabia na Team Falcons. Habang ang isa pang world champion na Echo, lumagda ng collaboration sa Netherlands-based company na Team Liquid, marka ng pagpasok nito sa MLBB scene. At inununsyo naman ng Onyx ang partnership nito sa London-based Dota 2 and Valorant esports giant na Fnatic. Dahil sa mga pagbabagong ito, mula sa AP Bren ay tatawagin na itong Falcon AP Bren, habang ang dating Echo ay magiging Liquid Echo at mula sa Onyx, tatawagin itong Fnatic Onyx PH. Mamaya 4:00 ng hapon, magsisimula na ang tapatan ng 6 na esports team na gaganapin sa SM South Mall, Las Piñas City. Maglalaban-laban ng AP Bren, Echo, Onyx Philippines, Blacklist International, Minana Evos at RSG Philippines para sa pag-asang makuhang $150 o nasa 8.5 million peso prize pool. Maliban dyan, masesecure din ng top 2 teams ang slot sa MLBB Mid-Season Cup 2024 na gaganapin sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang playoff stage ay gagawin sa isang hybrid elimination bracket at tanging sa Grand Finals lamang mangyayari ang isang best of 7 round. Mamaya, abangan ang Match 1 Best of 5 match sa pagitan ng Blacklist International at Minana Evos. At ang mananalo sa nasabing laban, ang siya namang agad makakaharap ng Onyx Philippines sa Match 2.
Sa aking pagbabalik, Dwight Ramos patuloy ang paglalaro sa Japan, habang si Kai Sotto naman nagpaalam na sa Yokohama. Para sa detalye, tutok lang sa MBC TV Network News. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. DILG magsasagawa ng malalimang background check kay Bamban Tarlac Mayor Guo. Isa patay, 30 sugatan sa matinding turbulence sa Singapore Airlines flight. Para sa MBC TV Sports, Dwight Ramos maglalaro pa rin sa Japan. Kai Sotto na maalam na sa Yokohama. At para sa Showbiz Spotted, piliin mo ang P-pop. Ibinidang version ng boy group 1621BC sa TikTok Challenge. Exclusive interview ng ating Showbiz Angel. Abangan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ang Department of Interior and Local Government ng malalimang background check kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasabay nito, binawian na rin ng DILG ang alkalde na mag-deputize ng mga pulis habang gumugulong ang investigasyon. Pakinggan natin ang ulat ni Kyle Bulyas. Patuloy ang pag-iimbestiga ng Department of Interior and Local Government sa questionableng pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Bukod pa ito sa investigasyon ng DILG sa operasyon ng illegal na pogo firm na natagpuan sa nasabing lugar. Ayon kay Secretary Benhur Abalos, malaliman ang ginagawa nilang pagsisiyasat sa alkalde ng Bamban. Tinitignan namin ang qualification niya bilang pag-upo niya bilang mayor. At of course, hindi natin maiiwasan yun. Paano nangyari ito? Titignan muna natin yung kanyang birth certificate, yung late registration. Paano na ito? Sinong gumawa nito? Sinong nag-file nito? Papacheck natin lahat ng ahensya yan, yung mga kopya niyan. No? Sino yung pumirma nito? Sino yung taong ito? No? Tapos yung sinasabing online na eskwelahan, nag-i-exist ba ito? Sino yung mga teacher dito? Nasaan yung records nito? Yung lahat po yan. Pinapakompleto po natin lahat. Mababatid na inirekomenda na ng DILG sa Office of the Ombudsman na patawan ng preventive suspension si Mayor Guo. Sabi ni Abalos, ito ay para maiwasang maka-impluwensya ang alkalde sa ginagawang hiwalay na investigasyon sa illegal pogo hub sa lugar. Bukod dito ay pinag-utos din ni Abalos ang pagbawi sa kapangyarihan ni Mayor Guo para mag-deputize ng pulis sa Bamban Tarlac. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinasisilip naman sa mga regional directors ang mga pulis na posibleng sangkot sa umano'y kaso ng moonlighting. Ito'y matapos matuklasan ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil ang ugnayan ng 2 police officials sa isang Chinese national sa Muntinlupa. Ang mga detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Hindi lang Special Action Force ang pinigilinis ng hanay na Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil matapos madiskubre ang umano'y pagtatrabaho ng 2 elite personnel na nakadestino sa Zamboanga bilang bodyguard ng isang Chinese sa Muntinlupa. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, ipinasisilip na rin ni Marbil sa mga regional director kung sangkot din ba sa iba pang kaso ng moonlighting ang kanilang mga tauhan. Sa press briefing sa Campo Crame, sinabi ni Fajardo na nagalit si Marbil nang malaman ng report na nahuli sa isang tensyon sa Ayala Alabang Village sina Corporal George Rojo Mabuti at Patrolman Roger Ramos Valdez. Pinapasok na rin umano ni Marbil ang PNP Internal Affairs Service para pagulungin ang kasong administratibong maaring humantong sa summary dismissal ng 2. Kumbinsido naman ang pambansang pulisya na nagkaroon ng bigayan o bayaran sa posibleng pag-escort ni Mabuti at Valdez sa isang banyaga, bagay na maaari umanong pinakinabangan ng kanilang kasabwat na senyor. Ito ang dahilan kung bakit kasamang sinibak ng PNP SAF ang 7 pang tauhan ito, kasama ang mga batalyon, company at platoon commanders ng 2. Definitely heads will hold in this particular case po dahil yung 2 police po natin na supposedly naka-assign sa Zamboanga, how come they are here sa Maynila providing security to an alleged Chinese nationals. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino.
Iniimbestigahan na ang biglaang pagbagsak ng isang septic tank sa isang paaralan sa Cavite na pumatay ng isa at sumugat sa 3 pang estudyante. Ang pinakahuling balita sa malagim na insidente, alamin sa balita ni Noche Cacas. Iniimbestigahan pa rin ng pulisya ang bumagsak na septic tank sa Sinaliw Malaki Elementary School sa bayan ng Alfonso, Cavite. Kasunod dito sa isa ang patay, 3 ang sugatan na mag-aaral. Ayon kay Alfonso Cavite Deputy Chief of Police Captain Ernesto Monasterial, wala pa silang natatanggap na statement mula sa Sinaliw Malaki Elementary School. Inaalam pa rin umano nila kung may pananagutan ang gumawa ng naturang Puso Negro. Sabi ni Monasterial, dead on arrival sa ospital ang grade 5 student na si alias Crisel habang nagtamo ng minor injury ang 3. Nabatid na biglang bumagsak ang flooring na may simentadong upuan habang kumakain ng tanghalian ang mga estudyante. Para sa MBC TV Network News, ako si Noche Cacas, sama-sama tayo Pilipino. Sa balita sa ibayong dagat, isa ang patay habang 30 naman ang naitalang sugatan sa matinding turbulence na naranasan sa isang Singaporean airline flight kahapon. Ang buong detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Patay ang isang 73 anyos na pasahero at sugatan naman ang 30 iba pa nang makaranas ng matinding turbulence ang isang eroplano ng Singapore Airlines. Sa pinakahuling report, nakalapag na ang Singapore Airlines Flight 321. Sakay ang 140 na pasahero at mga crew matapos ito mag-emergency landing sa Bangkok, Thailand. Kinilala ang nasawi na si Geoff Kitchen, isang British national na namatay dahil umano sa atake sa puso, habang 7 sa 30 sugatan ang naiulat na nagtamo ng mga serious injuries. Kwento ng ilang pasahero, halos humampas na raw sa kisame ng eroplano ang ilan nilang kasama, habang ang iba, tumama ang mga ulo sa mga baggage cabin nang magkaroon ng sudden drop. Ayon sa tala na inilabas ng Singapore Airlines, 5 sa 200 sakay ng eroplano ay Pilipino. Wala pang kumpirmasyon ng airlines kung kabilang ang mga ito sa mga nasaktan. Agad namang nagpaabot ng pakikiramay ang Singapore Airlines CEO Goh Chun Pong sa pamilya ng nasawi at humingi ng tawad sa trauma na naidulot nito sa mga pasahero sa isang video message. Ang turbulence sa mga eroplano ay kadalasang nararanasan sa ilalim ng unstable weather patterns. Pero ayon sa otoridad, ang turbulence na naranasan ng nasabing flight ay maaaring epekto ng clean air turbulence na hindi madaling madetect. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. At sa Showbiz Spotted, 6-member boy group na 1621BC nakachikahan ng ating Showbiz Angel. Ang grupo kumasa sa trending Piliin Mo ang Pilipinas Challenge. Hatid ang kanilang version na Piliin Mo ang P-pop. Ang mga ito may revelation din tungkol sa kanilang buhay bago pumasok sa pagiging P-pop idol. Ang lahat ng yan panoorin sa Showbiz Report na ito. Hi Guardians! We are 1621BC! Sila ang 6-member P-pop boy group na binubuo ni na JC, DJ, JM, Pan, Win at Migs na nag-debut November last year. At kasabay ng patuloy na pamamayagpag ng P-pop music sa loob at labas ng bansa, kinuha nila itong pagkakataon para ibida hindi lamang ang kanilang grupo, kundi maging ang mga kapwa P-pop groups sa pamamagitan ng Piliin Mo ang P-pop, ang kanilang version sa trending Piliin Mo ang Pilipinas Challenge. Ang manager po namin na naisip po yung idea na parang pwede po naming sabayan po yung trend and mag-isip po ng panibagong flavor which something is new. I-connect po namin yung P-pop scene po. Music. Kaya po, pinakita namin yung iba't ibang group po na nire-represent po yung Philippine pop. Bagamat 6 na buwan pa lamang nakalipas mula ng opisyal na ipinakilala, malaki ang pangarap ng 1621BC Boys para sa kanilang grupo. Sana magka-concert. Mangyayari yan, manghuhula ako. Manifesting, sold out world tour Yes. po. World tour. Siyempre may makilala pong music, ay song Yes, po sa may amin. mag-hit na song po. May mag-hit po na song. At dahil nasa usaping dreams na rin tayo, sino nga ba ang mga dream makakollab ng boy group? SB19! Yan po yung mga kuyas po namin, SB19. Tsaka, Bini!
Last February, inilabas ng 1621 BC ang kanilang self-titled debut EP laman ng 6 tracks tulad ng Laruan, Ikaw at Ikaw, Handa na ang Puso, Crush Crush, Tofu Thinking of You at kanilang rendition ng Daniel Padilla hit song na Simpleng Tulad Mo. About po sa EP namin, iba-iba po yung vibe. May ballad po doon, and then may R&B, and then may pop song din, which is yung Laruan, more on kinda dance, and 2000 yung vibe niya, parang in-sync but more upbeat. Pero bago sumabak sa Idol Survival Reality Competition program na Dreammaker at nabuo bilang isang grupo, ang ilan sa kanila, estudyante. Nagtrabaho sa isang hotel. Mayroon ding solo performance sa Cebu gaya ni Pan at rumarakit bilang commercial model tulad ni Migs. Habang si JC naman, ikinuwento ang karanasan noong umi-extra sa mga teleserye kung saan ni-reveal nitong minsan pa siyang na-scam. Nag-extra po ako, yung sa mga teleserye po, yung dumadaan-daan, ganun. Tapos, Martin ni JC. Tapos, na-scam po kami ng, mga workshops. Ganun po, yes. Pero yung iba naman po totoo, thank you po dun sa mga totoong, pa-workshop po. At syempre, hindi ko pinalampas ang pagkakataong makarinig ng sample mula sa 1621 BC. So many nights I'm just lying awake. So many times I'm just dying to see your face. I'll make it right just to make you my view all day. Make you my view. Oh, make you my view all day. Hindi dyan natatapos ang aming chikahan. Ang grupo ni-reveal din kung sino ang kanilang mga celebrity crush. And minsan po, pumupunta pa po ako sa mga mall show niya po para makita lang siya. Reaction sa bashers. Kami po, binabasa po talaga namin siya. Booking ang time sa sino ang pinaka-game at marami pang iba. Abangan ang lahat ng yan this Saturday sa 10th episode ng Scene Zone 3 dito lang sa DZRH TV. Once again, ito po yung Showbiz Angel with 1621 BC. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Foreign investors hinimok na sumali sa infra program ng Marcos administration. Para sa NBC TV correspondents, negosyante, patay matapos pagbabarilin sa Pozo Rubio, Pangasinan. At sa experts' opinion, labis na pagkain ng matatamis, posibleng magdulot ng learning delays sa mga bata ayon sa pag-aaral. At sa NBC TV Sports, Dwight Ramos, maglalaro pa rin sa Japan. Kai Soto, nagpaalam na sa Yokohama. Lahat ng yan sa pagbabalik ng NBC TV Network News. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga foreign investors na sumali sa Build Better More o BBM infrastructure projects ng administrasyon. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito para maisakatuparan ang goal ng Pilipinas na maging isang major logistics hub sa Asia. Pakinggan natin ang balita ni Arnold Herrera. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang foreign investors na makiisa sa Build Better More o BBM program ng administrasyon na naglalayong hubugin ang infrastructure landscape ng Pilipinas bilang susunod na logistics hub sa Asia. Ito ang inihayag ng Pangulo sa pagbubukas ng Indo-Pacific Business Forum sa Taguig kahapon. Giit ng Chief Executive, napakalaki ng gampanin ng Public-Private Partnerships o PPPs para maisakatuparan ang hangaring ito at patunay nito ang maayos na pamamalakad sa Light Rail Transit 1 at ang pagpapatayo ng NAIA Expressway Phase 2 sa tulong ng San Miguel Corporation. But achieving this requires a whole-of-nation approach, particularly private investments. Therefore, we invite foreign investors to participate in this endeavor through public-private partnerships, engineering procurement, and construction contract, and for feasibility studies as well. With the Public-Private Partnership Code, we have accelerated the delivery of critical projects, fostering economic growth and enhancing the quality of life for all Filipinos. Kasabay ng PPPs, ibinida rin ni Pangulong Marcos Jr. ang Maharlika Investment Fund ng pamahalaan na magsisilbi rin umanong importanteng haligi upang bigyang buhay ang major infrastructure projects na siyang magpapalago lalo sa ekonomiya ng bansa at lilikha ng mas maraming oportunidad para sa susunod na henerasyon. Sa kasalukuyan,
May 185 priority projects sa ilalim ng BBM program na nagkakahalaga ng 9.5 trillion pesos. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Inireklamo naman sa Office of the Ombudsman ang isang alkalde ng Cabiao, Nueva Ecija at iba pang opisyal dahil sa umano'y issue sa graft and corruption kaugnay ng nasa higit 1 milyong pisong maanumalyang supply ng gasolina. Ang buong detalye ihahatid ni Val Gonzalez. Inireklamo sa Office of the Ombudsman ang alkalde ng Cabiao, Nueva Ecija at iba pang mga opisyal ng bayan dahil sa katiwalian. Ito'y kaugnay sa 1.3 milyong pisong supply ng gasolina, diesel at lubricants para sa lokal na pamahalaan ng Cabiao. Sa 54 na pahinang reklamo ni Cabiao Nueva Ecija Councilor Julito Wicoco at Indie Film Director Noel Montano. Kabilang sa nireklamo ay sina Mayor Ramil Rivera, Vice Mayor Marcelino Simbillo, Councilor Rav Kevin Rivera, dating SK President Leonard James Galang at negosyanteng si Maria Luisa Galang. Kabilang sa reklamo ay ang mga paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Local Government Code at grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. Sa dokumentong hawak ng mga complainanta ay ang sulat umano ni Mayor Rivera kay Vice Mayor Simbillo at Councilor Rivera na isama sa adyenta ang pagbabayad sa MS Galang Gasoline Station. Ang MS Galang Gasoline Station ay pagmamay-ari ng negosyanteng si Maria Luisa Galang. Batay sa mga record, manugang ni Ginang Galang si Councilor Rivera, habang kapatid naman nito si Vice Mayor Simbillo at anak naman niya ang dating presidente ng SK na si Leonard James Galang. Sabi ng mga complainant, nagsabwatan ng nabanggit na mga opisyales para paboran ng napiling gasoline station. Giit na mga nagreklamo, walang nangyaring public bidding sa supply at diesel at gasolina para sa munisipyo ng Cabiao sa lalawigan ng Nueva Ecija. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo, Pilipino. Patay naman ang isang negosyante matapos paulanan ng bala sa Pozo Rubio sa probinsya ng Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktimang nakilalang si Vili Hasmin, 54 anyos negosyante at residente ng barangay Nama, Pozo Rubio, Pangasinan matapos itong pagbabaril ng hindi pa nakilalang suspek. Sa report ni Pozo Rubio OIC Chief of Police Major Jordan Tomas, alas 8 kagabi naganap ang insidente kung saan nakatayo lamang sa harapan ng kanilang tahanan ng biktima nang lapitan ng nag-iisang suspek at pinagbabaril ito, saka naglakad lamang papalayo ang salarin. Malalim ang pagsisiyasat na ginagawa ng mga awtoridad upang matukoy ang suspek at malaman ang motibo sa krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao Region. Nakapagtala ang Department of Health Davao Region o DOH Davao ng 4,000 sa kaso ng tuberculosis o TB sa rehiyon mula sa Enero hanggang Marso 2024. Ito ang binunyag ni Evelyn Oy Gilito, ang pinuno sa National TB Program sa ilalim ng DOH Davao sa kapihan sa Davao noong Lunes ng umaga. Ayon sa opisyal na bilang para sa unang kwarte ng taong ito, nasa halos 4,000 ang kabuuang bilang ng mga kaso ng TB sa Davao Region. Ayon kay Gilito, na basis kanilang datos, hindi tulad ng dati na karamihan sa mga kaso ay lalaki. Ngunit sa ngayon, halos pareho ang bilang ng mga lalaki at babaeng pasyente na may human immunodeficiency virus o HIV na may TB. Dagdag pa ni Gilito na anuman ang edad, kahit sino ay maaring mahawaan ng TB. Ngunit sa kanilang obserbasyon, ang mga nasa edad 15 hanggang 35 ay madaling mahawaan ng TB. Sinabi ni Gilito, kumpara nung nakaraang taon, humigit kumulang 1,000 hanggang 1,500 ang pagtaas at aniya pa ang pagtaas ng bilang ay dahil sa pinalakas na case finding sa departamento. Sa national ranking, ang Davao Region ay ika-13 o ika-14 sa bilang ng mga kaso ng TB. Sinabi ni Gilito na ang 4,000 na kaso ay taliwas sa ibang rehiyon na kakaunti lang. Para sa MBC TV
Network News. Ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino. Dalawang magsasaka sa Northern Samar na aktibong miyembro ng New People's Army ang kusang sumuko sa otoridad noong nakarang araw. Ito ay dahil na rin sa negosasyon ng otoridad na mahikayat ang dalawa. Kusang sumurinder ang dalawa sa 8th Authored Maneuver Company na pinamumunuan naman ni Police Captain Solomon Agaiso, officer in charge ng Regional Mobile First Battalion. Ayon sa report, ang dalawang miyembro ng New People's Army ay mga residente ng bayan ng Mondragon, Northern Samar na nakilala sa kanilang mga alias na sila alias Kulot, 32 anyos at alias Dudoy, 45 anyos. Nagkaisa naman ang composite team mula sa Area Police Command Visayas, 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company, Special Action Company, Special Action Battalion, PNP Special Action Force Provincial Intelligence Team Northern Samar, Regional Intelligence Unit at Mondragon MPS para sa pagsurinder ng dalawang New People's Army. Kasalukuyan nasa kustudiya ang mga ito sa 8th Authored Maneuver Company para sa tamang dokumentasyon habang isinasailalim pa sila sa debriefing bago sila enroll sa Local and Social Integration Program LSIP na programa ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsama-sama ang pinakamagagandang dilag mula sa lahat ng sityo ng Barangay Tuyo, Balanga City, Bataan para sa Grand Santa Cruzan 2024 na isinagawa kahapon araw ng Martes. Ayon kay Barangay Tuyo, Punong Barangay, J. Pingoy Montipalco, kauna-unahan aniya ito na nangyari sa kanilang barangay at gagawin na niyang sa bawat taon ay magdadaos ng ganito kagarbong Flores de Mayo Festival sa kanyang barangay. Bukod sa mga nagagandahang kababaihan ay nagpakita rin ng galing sa pag-indak sa sambali o street dancing ang bawat dance group mula sa iba't ibang sityo ng Barangay Tuyo. May premyo ding tinanggap ang magagaling sumayaw sa sambali at best costume na ang budget ay mula sa butihing chairman na si J. Pingoy Montipalco. Nagpapasalamat ang mga residente ng Barangay Tuyo mula sa lower at upper dahil nabigyan ng kasiyahan ng kanilang punong barangay ang lahat ng mga residente sa lugar. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino! Mula noon hanggang ngayon, walang kupas ang hilig ng mga bata sa pagkain ng matatamis na pagkain tulad ng candy, ice cream at chocolate. Nako, hinay-hinay dahil ayon sa mga eksperto, ang sobrang pagkain ng sweets o matatamis ay pwede palang humadlang sa pagkatuto at pagdevelop ng pagdevelop ng utak ng mga bata. Ang kanilang paliwanag, alamin sa expert opinion, report ni Rovic Manuel. Labis na pagkain ng matatamis, posibleng magdulot ng learning delays sa mga bata ayon sa pag-aaral. Sugar, spice, is not so nice. Kahit gaano man kakulay at kasarap ang mga candy, ice cream at chocolate na binibili natin, hindi pa rin ibig sabihin na maganda ito sa ating kalusugan. At kung iniisip natin na pagkasira ng ngipin o diabetes lang ang mga posibleng maging epekto nito, nako, may panganib pa pala ito lalo na sa mga bata. Sa isang forum ng Department of Health, nagbabala ang neurology expert na si Dr. Michelle C. na ang labis na pagkain ng matamis ay posibleng magdulot ng learning delays at magpahina ng memorya ng mga bata. Suportado naman ito ng isang pag-aaral mula sa University of Georgia at University of Southern California kung saan lumalabas na ang araw-araw na pag-inom ng mataas sa sugar na inumin ay may long-term damage sa pagkatuto at memorya sa pagtanda. Paglilinaw pa ni C, 90% ng brain development ay nangyayari as early as 2 to 3 years old, kaya't napakahalagaan niya ng maayos na breastfeeding at pagkain lang ng masusustansyang pagkain, lalo na sa mga panahong ito. Sa katunayan, mismong sa pagbubuntis pa lang ay pinag-iingat na rin ang mga mamis sa kanilang mga kinakain o iniinom para maiwasan ang pagkakaroon ng developmental disorder ng sanggol na kanilang dala-dala. Samantala, nagpaalala rin si C na limitahan din ang paggamit ng gadgets sa mga bata para naman maiwasan ang hyperstimulation, dala ng mabilis na pagbabago-bago ng mga larawan. Gayun din ang kahalagahan ng pag-eehersisyo. Sa mundo ng basketball, patuloy na maglalaro ang Pinoy import na si Dwight Ramos sa Japan B-League para sa kupo ng Levanga Hokkaido, habang ang isa pang import mula sa Pilipinas na si Kai Soto magpapaalam na sa Yokohama. Narito ang buong detalye.
Mananatili si Dwight Ramos sa paglalaro sa Japan. Sa ilalim pa rin ang koponang Levanga Hokkaido para sa 2024-2025 Japan B-League. Ito na ang ika-4 na season ng Pinoy import sa liga at ikatlo naman para sa Levanga. Muling susubukan ng Levanga na makabawi sa paparating na B-League season kasunod ng 21st spot finish nito noong nakaraan with 1743 win-loss record. Samantala, tuluyan ang nagpaalam ang isa pang Pinoy import na si Kai Soto sa kanyang Japan B-League team na Yokohama B Corsairs. Ito ay kasunod ng kanyang maikling paglalaro sa koponan matapos ang paglipat mula sa Hiroshima Dragonflies. Sa anunsyo ng Yokohama, tapos na ang kontrata ni Soto sa bootcamp. Parehong nagpakita ng magandang performance ang dalawang Pinoy imports. Sa nagdaang season, nakapagtala ang 25-year-old player na si Ramos ng average na 10.7 points, 3.8 rebounds at 2.4 assists. Habang nakapagbigay naman ng 7'3" na si Soto ng 12.8 markers, 6.4 boards para sa Yokohama. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa iyo, Yuel. Maraming salamat, Matchpoint Mili. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Huwebes, para sa isa na namang mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.